Hello and welcome sa first part na ating product analysis series. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung unang bagay na dapat nyong tingnan pagdating sa pag-a-analyze ng product. At yon ay dapat match sila between Amazon saka doon sa source na pagkukuhanan ninyo. So, obvious yun sa maraming tao, pero you wouldn't believe kung gaanong karaming mga naging estudyante ko ang namimiss itong importanteng part na to. Kasi pag nagkaroon ka ng mismatch, kunyari, maling product yun na ipadala mo, so, pwede kang magkaroon ng account health issue doon. So, either A to Z claim, parang ganon, or pwedeng yung iba inauthentic, o kaya magkaroon ka ng negative feedback. So, lahat yun makakasama sa account health mo o sa overall na selling mo sa Amazon. So pag nagkaroon ka ng ganon, you get enough of those, tapos pwede kang masuspend or ma-terminate. So dapat sa umpisa pa lang, make sure na match yung product mo between Amazon saka dun sa pagbibilhan mo, di ba? So ngayon, yun ang ipapakita ko sa inyo dito sa lesson na to. So punta na tayo sa screen ko para makita nyo yung ibig kong sabihin. Huwag nyo i-skip to kahit na mukhang obvious sa inyo to. Kasi I'm sure kahit na experienced VA na kayo, meron pa rin kayong matututunan. So let's go to my screen. So eto tayo sa screen ko, and makikita nyo marami akong mga hinandang mga sample. So una, ito very obvious to. Okay, itong isang to. So approved science Menoprin PM, advanced menopause support. So makikita nyo na 30 capsules siya. Okay, 30 capsules siya rito. By the way, merong mga listing mismo sa Amazon na mismatch. Pag sinabi ko mismatched yung mga data sa listing, so pwedeng yung picture nakasulat 60 capsules, pero dito sa title, 30 lang. Or pwedeng baliktad, di ba? Pwedeng 60 capsules siya dito sa picture niya, tapos doon sa description niya ay 30. So sa mga ganong cases, kailangan yung mag-ingat. So hindi ko sinasabi na wag nyo nang ibenta, pero kung pwede nyo siyang pakawalan, pakawalan nyo na lang kasi ito lang yung sa akin, okay? So pwedeng magkaroon ng confusion din yung mga customer, okay? Na parang akala ko ang makukuha ko 30 capsules. So, pwedeng ang tinitingnan nila yung picture, di ba? Nakalimutan nila yung title, di nila binasa yung title. Or pwedeng baliktad. Akala ko makukuha ko 60 capsules. Kunyari, 60 dito. Tapos di ba? Akala ko makukuha ko 60 capsules. Tapos ikaw, ang pinadala mo, 30 capsules. So, pag mga ganun na confusing listing na hindi siya nagmamatch, so, medyo mag-isip kayo ng konti. Ako personally, iniiwasan ko na lang yung mga ganun para ma-avoid ko yung mga mismatch. Kasi, pwede mo namang ilaban sa Amazon, pero syempre, parang hassle. Tapos may doon na parang hindi ka pagbibigyan ng Amazon. So mas mabuti para sa akin na iwasan na lang, okay? So tingnan niyo yung picture saka yung title kung nagma-match yung data. Pati na rin itong bullets, okay? Tingnan niyo rin. So dapat nagma-match yung data. Kunyari 30 capsules yan, dapat 30 capsules yung nasa picture. Tapos meron yung mga listing na makikita niyo rito na 3-pack na maliit lang, kunyari, o 2-pack, 3-pack, 6-pack, mga ganyan. So tingnan niyo yung mabuti. Kasi minsan wala dito sa description kung ilang piraso siya. Nandito siya sa picture. So pag nakita nyo, tignan nyo mabuti yung picture kung parehong-pareho ba siya, tapos kung may 2-pack siya, 3-pack, ganyan. Kasi minsan hindi nila ini-specify yun. So delikado yun, okay? Kung 2-pack yung ina-expect ng customer nung umorder siya, tapos 1-pack lang yung nakuha nila dahil yun yung pinadala mo. So ayun, kaso na naman. So hindi naman enough yung isang kaso para mawalan kayo ng account, pero syempre, di ba, hassle pa rin. At pag naulit, yan, pwede kayong masuspend or ma-terminate. So mas magandang mag-ingat na lang kayo from the beginning, di ba? So itong product na to, ayan, 30 capsules nga. So balik tayo, ayan. Tapos dito, so tingnan natin kung 30 capsules. So sabi niya, Menoprin 180 capsules per bottle. So automatic hindi na sila match, 'di ba? Kasi 30 capsules to, tapos ito 180, 'di ba? So hanapin natin dapat yung may 30 capsules lang. Ayan, 'di ba? So yan ang kailangan nating kunin, yung may 30 capsules. Kasi yun nandito sa listing, 'di ba? Syempre, yung may mga nag-iisip na mas marami naman silang makukuha, ba't pa sila magrereklamo? Pero hindi. Kung ano yung ine-expect ng customer, yun dapat exactly yung makuha niya. Okay, so madali ito, easy to kasi makikita mo kaagad sa picture na siya yan. Pero syempre, tingnan mo pa rin mabuti na yung mga ingredients niya, kunyari, kung pwede mong tingnan. So, tingnan mo siyang mabuti. Okay? So, another example dito, itong mga ganito, yung mga mga industrial supplies or mga industrial and scientific. This can get confusing kasi maraming pare-pareho yung itsura, pero iba-iba lang yung specifications. Ito madali to kasi sasabihin niya na 120 to 40 volts, 11 GP pH, okay? So, madaling tingnan yung itsura niya, tapos yung ref ko, yung kanyang brand, okay? Tapos, ito yung source niya. Makikita niya na Go-B2 condensate pump. So, sinabi mo niyang condensate. So, condensate removal pump, kanya, di ba? So, medyo iba.
tingnan natin yung iba pa. So, 11 GPH kanya dyan. So, tingnan natin yung description dito. Okay, so makikita natin, ayan, 11 gallon pumping capacity per hour. So, yan yung 11 GPH. Tapos, tingnan natin yung voltage niya kung 120 siya. Okay, 120. So, hindi nakasulat dito. So, tingnan natin yung iba niyang mga bagay. Okay, specs. Yan. So, be careful dapat tinitingnan nyo ito maayon. So, 100 to 240 VAC. So, I think covered naman na. And this should be the same product. So, another thing na gusto ko ma-spot nyo rito is ito pala. Okay, sa listing. Mahalaga to, okay? Mahalaga to. Iwasan nyo na yung mga ganito, brand generic. Pag nakita nyo na yung nakasulat dito ay generic, iwasan nyo na. Okay? Yan yung isa sa mga reasons para magkaroon ka ng section 3. Okay, again, ayan So, kung Refco ito, dapat yung brand dito, Refco, or visit the Refco store. Pag hindi siya Refco, hindi siya nagmamatch, so, di bale na. Okay, skip nyo na kaagad yung product kasi pwede kayong ma-section 3 dyan. Okay, may mga violations sa mga generic products na ganyan. Okay, wag nyo na sayangin oras nyo, wag nyo nang i-risk na ma-hassle pa kayo na mawalan kayo ng account. So, skip na kaagad yan, generic. So, next example. Okay, dito tayo. Okay, so yan, makikita nyo, still yung nasa picture, still ito, tapos still yung brand, di ba? Nakita nyo? So, balik tayo dun sa unang example. Ayan, approved science store, approved science yung brand. Pero ito, generic, di ba? So, next natin, okay, ito yung next example. So, makikita nyo rito na steel trimmer fixed cut 31-2 head. Okay, so dito sa source niya, tingnan natin. So, 32.1, okay, light grass mowing head. So, okay, first look, pero medyo iba, di ba? Iba yung dating, iba yung picture. So, kailangan natin ng mas maraming confirmation. Kasi, bakit iba yung itsura niya, di ba? Iba yung picture, ba't hindi ito yung picture niya? So, kailangan nating tingnan yung iba pa. Kunyari yan, may additional, di ba? FS55, FS56. So, tingnan natin kung may makikita tayo dito na FS55 or 56. Tingnan natin, ha? Ayun, so compatible with all straight shaft hammers from FS55 to FS131. So ayan, pwede, 'di ba? FS55. So compatible siya. So most likely yan yung same na product, pero hindi pa rin, okay? Tingnan natin kung same yung product dimensions. So cutting width ay 15 inches tapos 7.8 o 7.87 by 7.87. So hanapin natin yan dito, okay? So 7.87. Ano yung kanyang cutting length? Okay, tingnan natin. Ha? So yun, minsan wala, 'di ba? Wala dito nakasulat. So it becomes a decision na ngayon kung siya yung tamang product, okay? Kasi wala dito eh. Pero ito, I think enough na ito para sa akin na FS55 siya. So minsan ganon, minsan hindi lahat ng information makikita mo. Pero just make sure na as much as possible maraming match. Okay? So, yun nga, nakita natin may FS55, 31, -2 head. So, tapos, steel fixed cut. So, okay na yan. Enough na yan. Okay? So, next example. Yan. So, yung mga ganitong cosmetics, maraming naloloko dito. Kasi, hindi nila nakikita yung iba na travel size. Tapos, merong iba na hindi mo makikita kung ano yung exact flavor, yung exact na color, yung exact na so minsan mahirap. Para sa akin, kung hindi ko ma-determine kung ano yung exact na flavor, i-skip ko na. Okay? Kasi ganun din sa customer, pwedeng mahirapan din sila. Tapos, uso dito sa mga cosmetics yung may travel size. Yung picture niya sa source usually pareho. Tapos, travel size. So, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Okay? Maraming nangyayaring ganyan. Tingnan niyo mabuti yung size. So, 0.5 ounces to. Okay? Make sure na 0.5 ounces din siya rito. So, tingnan niyo, wala siyang diba? Wala siyang measurement. Ayun pala, 15 grams, 0.5 ounces. So, palagay ko siya yan. Tapos, syempre, tingnan natin yung flavor niya. So, ano siya? Poppy, diba? Poppy. So, hanapin natin, ayan, poppy ito. So, nakita nyo, yung kulay niya, ibang-iba. Diba? Pink, mas pink ito mas orange. Pero, poppy siya. Coral poppy, diba? So, hanapin natin, tingnan natin, baka may coral poppy actually. So, wala. Ayan, poppy. Yun yung closest. Ganon yung kailangan nyo i-analyze. Okay? Analyze nyo kung exact size, exact weight, exact dimensions, exact model number, yung mga ganon tipo, exact features. Kasi, meron yung mga magkapareho sa picture, pero magkaiba yung specification. So, be careful sa mga ganyang products. Okay? Be careful. Make sure na parang exact match sila para hindi kayo mapahamak. So, maraming salamat po. And sa next video ay itutukuyin naman natin yung ungating. Okay? So, maraming salamat po and I'll see you next video.